Lisa Marcos, lumabas na ang tunay na ugali. Iglesia ni Cristo babayaran di umano ng milyon pesos? Chis Escudero Bistado, biglang kambyo nung nahuli. So yun po mga banateros, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. Welcome back to my YouTube channel, Jay Guevara TV nga po pala, isa sa mga banateros brothers. At ngayon ang dami natin pag-uusapan. Pasensya na kayo guys, hindi ako nakapag-vlog ng ilang araw. Maraming mga nangyaring medyo nakakabwisit ng mga pangyayari. At diba ako'y nagpa-opera. So yung opera ko ay namaga na naman. So papa-operahan na naman ulit. Hindi tayo makaupo ng maayos, kaya hindi tayo makapag-vlog. At yan pa nga, may mga iba pang nangyaring mga problema na kaya hindi tayo nakapag-vlog, no? So yung kamusta kayo mga banateros? Grabe itong pag-uusapan natin ngayon, no? Habang tumatagal po ang tawag dito, ang usapang politika dito sa Pilipinas, ay patindi rin ng mga bangayan or yung mga lumalabas na issue, no? At patindi yung mga nabubulgar na baho ng gobyerno. No, kaya ito yung mga pag-uusapan natin, lalong-lalo na ang viral ngayon na napag-uusapan sa anumang social media platform na itong si Lisa Araneta Marcos di umano ay babayaran ang Iglesia ni Cristo. Siguro, alam nyo kasi, paulit-ulit ko itong sinasabi na maraming talagang natatakot or maraming talagang hindi pong nangihinayang or hindi pong kinakabahan ng pagkampi po ng Iglesia ni Cristo sa mga Duterte. Kasi alam naman natin na ang dami na nga hong Duterte supporters, dinagdagan pa ho ng KOJC supporters, at daragdagan pa ng Iglesia ni Cristo na halos milyon din yan sa buong mundo. At milyon din yan dito sa Pilipinas, ay talagang magugulantang at magugulantang. Ang mga hinayupak. Samantalang itaas natin ng ating mic at nagmumukhang ewan tayo. At ayun na nga, alam nyo, medyo kung halimbawa man ho na totoo tong balita ngayon na parang babayaran ni Lisa Marcos or ni Lisa Araneta Marcos etong Iglesia ni Cristo. Grabe, no? Okay, sana hindi ito walang problema. Unang-una, patapusin nyo bago kayo mang-bash. Unang-una, walang problema kung yung ibabayad ni Lisa Araneta Marcos ay sa sarili niyang pera. Walang problema doon. Wala man tayong pakialam doon sa putang ng pera niya yun eh. Gago! Pagura na naman ako. Ako na magmura eh. Sorry. Na wala tayong pakialam doon sa pera niya. Yung pera niya yun eh. Wala tayong magagawa doon eh. Hindi naman sa ating galing yun. Ang problema lang doon, kung sa kaban ng bayan galing yun. At pangalawa, bukod sinasabi kong walang problema, kung bibigyan man ng 1 bilyon ng Iglesia ni Cristo, maraming may kinabang doon ng mga kapatid natin, mga kababayan natin na Iglesia ni Cristo. So syempre doon mapupunta yan sa mga member nila, sa mga tinutulungan nilang member doon. Kung yun parang ang doon ay donation, ganun, no? Pero kung kagaya ng sinabi ko, kung yung bigay nga na pera, kung totoo man yung issue na yan, ang masama ho dyan kung galing sa kaban ng bayan. At ang masama ho dito, napakaliit kung totoo man to, napakaliit ng tingin ni Lisa Araneta Marcos sa Iglesia ni Cristo. Yun yung totoo doon. Napakaliit kasi ikaw hindi biro yun yung babayaran mo ang isang relihiyon ng isang tao
ang isang tao para gawin ang gusto mong ipagawa. Or parang alam niyo yung tipong ang babaw ng tingin nila sa inyo. Kasi isa ang Iglesia ni Cristo sa mga relihiyon na talagang kilala at alam natin na napakalaki or napakadami ng miyembro ng mga yan. At marami akong kamag-anak at may kapatid pa nga po ako, 2 ilan ba? 4 sa kapatid ko ang Iglesia ni Cristo, no? So, hindi na rin humalayo sa akin yan. So, lahat naman ng reliyon, ginagalang natin kahit iba-iba tayo reliyon, ang importante maggalangan tayo. Yun yung pinakamahalaga dun. Ngayon, sa pinapakita ni Lisa Araneta Marcos, parang hindi naman huwata tama. Na porket hindi kayo susuportahan, babayaran mo para wag suportahan yung gusto nilang suportahan. Parang napaka-pangit naman nun. Parang tingin nyo na lang porket mayaman kayo, lahat ng tao dito sa Pilipinas mababayaran nyo. Pengi nga ako 1,000,000. Ha? Akala nyo lahat ng tao dito mababayaran nyo, madadaan nyo sa pera? Ha? Di try nyo sa akin. Pinapatawa ko lang kayo. Alam ko medyo stress at aburido na rin kayo sa mga nangyayari dito sa mundo ng politics. Siyempre, bago natin ito simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayong updated sa ating mga video araw-araw. Tsaka ito ngayon, dito natin napagtanto na hindi na talaga halos bukod sa pamumulitika ang ginagawa sa mga Duterte, ang isa pa sa mga umiikot ngayon, alam nyo kung bakit mga kumukontra or dumami sa gobyerno yung kumukontra, sa mga Duterte. Alam nyo kung bakit? Dahil nga sa pera. Kasi kung totoo man yung issue ngayon na babayaran o planong suhulan ni Lisa Araneta Marcos ang Iglesia ni Cristo, wag na rin tayo magtaka kung bakit yung mga dating kakampi ng mga Duterte ngayon ay kaaway na nila. Or ngayon ay umaaway na sa kanila. Ganun lang yun, napakasimple lang nun. No? Kaya tayo ay maging malawak na sa panahon ngayon at higit sa lahat, wag tayong magpadala sa pera. O tignan niyo yung mga tao na nabili yung mga boto nila. Pati tayo damay dun. Alam niyo kung bakit? Sabihin na natin ganito ako lang sa Banateros. Kasi panahon na yun, hindi pa ako Banateros Ako lang sa Banateros ang bumoto kay Marcos Jr. Totoo yan, isa ako sa mga nabudol. Pero sila Banat Bay, Cocholi, Boss Dada, Master Judea, hindi bumoto yan kay Marcos Jr. dahil solid Isko Moreno. At si Isko Moreno ang binoto nilang presidente at ang kanilang vice president ay si Sara Duterte. Tignan nyo ngayon. Yung boto kong yun kay Marcos Jr., pati sila damay. Hindi nila binoto si Marcos kasi nga binoto natin, nanalo si Marcos kahit hindi nila binoto si Marcos. Damay sila sa mga nangyayaring issue ngayon. Damay sila sa kahirapan ng Pilipinas ngayon. Lalo ka na, binenta mo boto mo, damay ka ngayon. Yung mga nagpabili ng boto dyan, damay kayo ngayon. Pati yung anak nyo, damay. Damay sa kahirapan ng buong Pilipinas ngayon. Hindi ko sinasabing nagbayad si Marcos Sa totoo nga lang talaga hindi naman talaga nagbayad si Marcos ng mga boto. Talagang kapag ikaw kasi ay naging tandem mo o nakasama mo ang isang Duterte, sure ball naman nanalo ka na talaga. Samantalang, dito na tayo sa isa sa mga isa sa mga na bataan ni Lisa Araneta Marcos. Eto, no?
Oo, yan si Henyo daw ano. Heto, good news. Nahuli si Sen Chis Cumambio. Iglesia Rally Palacio nagpatawag ng emergency meeting. Emergency, babayaran ko kayo. Ay, sorry. Oh, yan panoorin natin. Ano tong emergency meeting na to? Dadako sa Senado sapagkat yung impeachment ay posible raw makaapekto sa business sector at maging sa kabuuan ng gobyerno. Abang itong desisyon ng isang samahan ng relihiyon na magdaos ng kilos protesta ay patunay daw na may mga sektor na ayaw talaga na magkawatak-watak daw ang ating bansa kaugnay ng mga political issues. Posibleng makaapekto sa business sector at pamahalaan ng impeachment ayon kay Senate President Francis Chis Escudero. Una rito, naghain ng ilang sektor na ikalawang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte dahil sa munib pagtaksil sa tiwala ng publiko, panunuhol at iba pang matataas na krimen tulad ng plunder. Sa pulong ito wait lang may naisip ako bigla. Putulin ko lang kayo. Saglit lang naman to eh. Ito naman to eh. Nagalit ka kagad eh. Saglit lang. Easy. Ayan, management. Wow. Ito kasi yan. Alam nyo, mas bilib pa ako dito sa Makabayan Block. Alam nyo kung bakit? Kasi isipin nyo yung mga pakambyo-kambyo, yung pa balik doon, balik dito, balik doon. Yung sala sa init, sala sa lamig. Katulad nila Amy Marcos, nila Chis Escudero, sino pa mga medyo bumabaliktad dyan ng mga politiko. Alam niyo yan, ito yan Mas bilib ako sa Makabayan Block kaysa sa kanila. Alam niyo kung bakit? Kasi ang Makabayan Block, simulat sa pool, pinanindigan na nila na anti-Duterte sila. Diba? Anti-government sila, anti-Marcos sila, diba? Pero etong mga ulupong na to, ng mga nabanggit ko, hindi mo alam kung saan pumapanig. Doon natin masasabi na etong mga to ay hindi karapat-dapat pagkatiwalaan. At yung iba pang mga katulad ng mga pag-uugali nitong mga to. Kasi kung isipin nyo bakit ka papanig doon? Bakit ka papanig dito? Hindi tinatawag, hindi yan yung sinasabing neutral. Walang neutral sa ganyan. No, kasi obvious naman na mali na yung kabila. Tapos kakampihan mo pa. No, hindi neutral yung ganun Tawag doon balimbing. No. Yun yung pinakatawag doon sa ganung sistema ng pag-uugali. Kaya yung mga ganung mga politiko, naku po. Huwag yung pagkatiwalaan yung mga hinayupak na yan. So tuloy natin. balitaan, sinabi ni Escudero na anumang politically divisive issue sa isang bansa, palaging makaapekto ito sa kumpiyansa ng negosyante at sa normal na takbo ng pamahalaan. Ngunit sa ngayon anya, ay kampante pa rin ang economic managers ng bansa na hindi apektadong sektor ng pagninegosyo dahil usap-usapan pa lamang ito. Posibleng maapektuhan, pero ayon sa economic managers sa ngayon, dahil nga hindi pa naman natutuloy, puro chismis at usapan lamang naman to, sa anumang politically divisive issue sa isang bansa, palagi makakaapekto sa kumpiyansa ng negosyante at makakaapekto palagi sa yung pagtakbo ng pamahalaan dahil iba naman talaga ang galaw, kilos at salita kapag nagkalinyahan na ng kampihan ng pula at puti. Naku po. Yung hindi alam nyo, Senator Chis, hindi naman kita totaling hindi mo ko haters, pero hindi kita binoto, sorry. Hindi kita haters pero yung sinasabi mong parang yan ang nangyayaring para mawalan ng gana yung mga investor dito sa Pilipinas. Alam mo kung saan sila nawawalan ng gana? Bukod sa sinungaling ang presidente, laging baha sa Pilipinas. Sino ba naman may gustong negosyante na ng kanilang mga business dito sa bansa natin kung laging binaba dito, no? Kahit ako hindi ko parang malabo ko atang gawin yun, Senator Chis Escudero. Malaking hamon naman daw sa lahat ang nangyayaring gulo sa politika. Challenge sa ating lahat ito. Lahat ng opisyal, kabilang na yung mga opisyal na involved, pabor man o kontra sa administrasyon. Dahil siguro naman walang opisyal ng bansa
na ayaw maging maayos ang takbo ng pamahalaan at ng bansa. Wala. Oh, naku po! Tigil-tigilan niyo ako sa mga ganyang ano niyo. Wala daw pamahalaan na ayaw na maayos yung bansa. Eh di sana kung gusto nyo talaga lahat na maayos ang bansa natin, dapat noon pa maayos na yung bansa natin. Eh bakit hanggang ngayon gulo-gulo pa? Hanggang ngayon mas lalo nga ngayon gumulo pa. Tigilan nyo nga ako. Aring ordinaryong Pilipino na gustong magkagulo ang ating bansa. Ang desisyon din anya ng Iglesia ni Cristo na magdaos ng kilos protesta bilang pagsuporta sa sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi pabor sa impeachment ay patunay na may mga sektor sa lipunan na ayaw nila na mga aktibidad ging dahilan ng pagkakawatak-watak. Marahil patunay na ayaw nila tulad ng maraming Pilipino na magkawatak-watak tayo kung kailan maganda na sana ang takbo ng ating bansa at maganda na sana ang takbo ng ating bansa. Kailan gumanda? Butayan na kasi ang yayaman nyo kaya hindi nyo damay. Hindi nyo damay yung hirap ng mga Pilipino eh. Tapos ayaw ng katulad nito ng Iglesia ni Cristo na magkawatak-watak. Hindi ganun. Ayaw nila yung kalakaran ngayon sa Pilipinas. Na ultimong ginagawa yung mga tanga yung mga Pilipino. Yun yung ayaw nila kaya sila nandyan. No, hindi lang nila maidiretso ng ganun. Dahil ayaw din nila masali sa gulo. Pero kung talagang babasihan mo yung gagawin nila, talagang tsumempo lang din naman talaga yung Iglesia ni Cristo at nagkaroon sila ng dahilan at daan na para mag-rally at maipahayag yung kanilang gustong ipahiwatig na sa loobin. Yun. Tigil-tigilan mo ako, Gis. Ipalaman kita sa tinapay eh. Gago! Visit to, mga katagaan ng mga politiko eh, no? Kala mo, totoo talaga eh. Marahil posisyon ito na hindi dapat madiktahan ng isa, dalawa o tatlong tao kahit pinuno pa natin sila na magkahiwa-hiwalay at magkawatak-watak tayo. Obligasyon ng bawat Pilipino tiyakin at hanapin yung nag-iisang daan na pwede nating pagkasunduan at pagkaisahan sana. Imbis na pilit nating hinahanap yung pag-aawayan natin, pagkakawatak-watak natin at hindi natin pagkakasundo-sundo. Pilit nyo hinahanap at sino ba naghahanap niyan? Di sana, duwag ka rin pala eh. Di sana sinabi mo sa Congress yan. Sino ba pilit na naghahanap ng gulo at pilit na naghahanap ng ikakaaway? Ng pagkakawatak-watak? Di ba ang Kongreso? Sino ang pinuno ng Kongreso? Di ba si Romualdez? Sino ang kaano-ano ni Romualdez ang namumuno ng bansa? Di ba pinsan niya? So dapat dinaretso mo yan dun. Sa oras na dumating sa punto na mapatalsik ang Vice Presidente, ang rule ayon kay Escudero ay magtaga-Senado at Kamara na pwedeng pumalit. Kailangan 40 anyos pataas, kaya pasukan lahat ng senador. Ngunit sa Kamara ay hindi lahat pwede dahil may mga hindi pa 40 anyos na kongresista. Pamunod tayo ng mga update dyan sa Philippine National Police dahil ang hanay ng mga police nakahanda raw sa ikinakasang mga rally, kagaya ho ng aktibidad ng Iglesia ni Cristo para naman doon sa issue ng impeachment at iba pang mga panawagan dyan sa kanilang mga aktibidad. Speaking of rally ng Iglesia, PNP, nakahanda kayo? Bakit? Ano mang gagawin ng Iglesia? Manggugulo ba? Anak ng teteng, nagkabaha dito sa Pilipinas. Yung pinadala yung mga pulis, halos kakapiranggot lang. Samantalang sa mga relihiyon, dumadagsa yung pulis na ihaharang sa mga nagrarally. At din itong mga kapulisan natin. Yung sinasabi ko yung leader hindi sa mga pulis, no? Kasi isipin nyo na lang anong gagawin ng Iglesia? Alam naman natin na parang kay OJC. Hindi ko naman totally, may mga pagkakaiba yan sila, no? Pero yung sinasabi ko, yung pinupunto ko dito, may may napaka-respetado. Isa sa mga respetadong
relihiyon ng Iglesia ni Cristo. Napindot ko tuloy. Isa sa mga talagang tinatawag na aral or may mga aral or talagang may mga respeto sa kapwa nila Pilipino yung Iglesia. Nakatulad sa KOJC. No, tapos sasabihin nyo, handa ang PNP sa mga mga rally. Dapat ang pagkahandaan nyo, yung mga dala-dala nila Franz Castro, yan. Dahil yun talaga mga siraulo yung mga yun. Mga aktivista, yun. Yun ang talagang paghandaan nyo. Pero yung iglesia, hindi nyo dapat hindi nyo dapat paghandaan dahil never manggugulo yan, promise. Nakahanda ang Philippine National Police sakaling matuloy ang ikinakasang rally ng Iglesia ni Cristo sa iba't ibang lugar sa bansa para ipaalam sa lahat na kontra sila sa itinutulak na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Philippine National Police Public Information Office Chief at Spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo, gaya ng isinasagawan nilang deployment tuwing may mga nagrarally. Ito kaya siguro nakapag-desisyon din ng Iglesia. Kasi isipin nyo, ilan milyon ng Iglesia ni Cristo sa Pilipinas na bumoto kay Sara Duterte, kay BP Sara Duterte. No? Tapos ang maghain ng impeachment, anak ng teteng yung Makabayan Block. So tingnan yung kabastusan, di ba? O doon na lang sa 32 million na bumoto kay BP Sara Duterte. Sila yung bumoto kay BP Sara Duterte. Na alam naman natin ang mga Makabayan Block ay never niyang binoto ang mga Duterte. Yung mga NPA never bumoto yan sa mga Duterte. Sila yung may ganang mag-impeach, di ba? Di ba walang kwenta? Kaya siguro nang pag-isip-isip ng iglesia na, bastusan to. Tayo yung bumoto, ilan ng miyembro ng Iglesia ni Cristo. Parang binastos nila tayo na tipong binoto yan, hinalal namin yan, tapos i-impeach nyo lang. Kupal ka ba? Ay, sorry. Diba, talagang bastos eh. Kaya siguro talaga nag-isip na yung napaisip pa iglesia na hindi tama to, kailangan na natin kumilos. Samantalang mapunta tayo dito, pumiyok pa ako. Samantalang pumunta naman tayo dito sa isang video na kung saan, matapos subukang suhulan ang INC, Iglesia tinabla ang bilyones na alok ni Lisa na hupo. Eto na nga, bilyon pala, hindi pala milyon. Ang bilyon pala ang offer ni Ma'am Shitars. So Ma'am Shitars, pahingin ng 1M. Makabili ng bahay para hindi na ako mangupahan. Dito, bibili ako dito sa BGC ng kundo. Kaysa kay sino to? Si Kalbo, kaysa dun sa baklang kalbo mo binibigyan pera sa akin, mapapakinabangan mo pa yan. Oo nga. Okay. Ay, nako. Ito, panarin natin. Hindi lahat nadadaan sa pera. Mukhang wala nga raw patutunguhan ang tila bribery na mangyayari sa Iglesia ni Cristo nang kumalat ang balitang tila susuhulan raw ito ng First Lady na si Liza Araneta para lamang tila hindi matuloy ang inoorganisang malaking people power laban sa impeachment complaint kay Vice President Sara Duterte. Matatandang kumalat ang balitang tila wala raw mangyayaring INC rally dahil ang napag-usapan raw sa fellowship ay babayaran o di umani susuhulan ng First Lady ang buong iglesia para hindi maipakita ang kanilang pagpanig na huwag i-impeach si VP Sara. Ngunit hindi dito pumayag ang ilang mga miyembro ng INC at pinabulaanan na tila nasusuhulan ang kanilang religious group. Kanilang pinatunayan na hindi nadadaan sa pera ang kanilang pagsuporta sa kaunlaran at kapayapaan na para sa maraming Pilipino.
Dahil dito, nag-viral sa social media ang comment post ng isang tiwalag na INC member na kahit hindi na raw ito kaanib ng iglesia, mapapatunayan niyang hindi nadadaan sa pera o suhol ang Iglesia ni Cristo nang dahil lamang raw sa tila pananakot ng ilang makapangyarihang politiko. Ayon sa kanya naging public posts, "In all honesty, kahit tiwalag na ako sa INC, I can say na malabong masuhulan ni Liza Marcos ang iglesia o ang kay Eduardo Manalo. Malabo pa yan sa pagputi ng uwak. Bukod sa maraming magagalit na miyembro ng INC kung masusuhulan man ang mga executives ng iglesia, wala sa bokabularyo yan ng mga tagapamunong pangkalahatan. For more than a century hanggang sa pagpapalit ng liderato ng INC, wala akong maalalang dahil lamang sa political instability ng bansa magpapasuhol ang INC sa kahit na sinong political power. Mayaman ng iglesia, hindi nila sisirain ng higit sa 100 taong tinatag nila bilang relihiyong may layunin para sa kapayapaan ng dahil lang sa pera. Behind the cameras, maraming politiko ang kasapi ng INC. Alam din nila na hindi maganda ang pamamalakad ng kasalukuyang administrasyon. May mga nagtitimbre dyan na talagang palubog ang bansa. Tingin nyo magpapasuhol sila dyan? Knowing na alam din nila na may mga adik sa gobyerno at talamak ang korupsyon. Galing na mismo kay Anthony Taberna yan, a vocal supporter of this government who is a member of INC. And please don't forget, Congressman Rodante Marcoleta, hindi siya pro-Duterte, siya ay pro-Filipino at isa siya sa iilang kongresista na nagdidepensa sa opisina ni VP Sara nang dahil sa pambabastos ng adik na gobyernong ito. Hindi sasayangin ng iglesia ang pangalan nila at ang mga taong kasapi nila na nagsiwalat na talagang mali ang ipa-impeach si VP Sara. Liza Araneta Marcos cannot afford them. They know the truth and their truth is not for sale. Walang presyo ang tunay na pagmamahal sa kapwa Pilipino. Ganda nun! Ang ganda nun. Hindi, alam nyo, totoo yun ha. Oo, ako naniniwala ako dun na hindi kayang bayaran ni Liza Araneta Marcos sa iglesia kung totoo man niyang issue na yan. Dahil alam naman natin ng iglesia na ang iglesia ni Cristo ay tangina na mayaman yan eh. Isa sa mga pinakamayamang relihiyon dito sa Pilipinas yan. Hindi na sa Pilipinas, sa buong mundo. Diba? Kaya yung halimbawa, kahit na bilyon-bilyon pa siguro ang ibayad ni Liza dyan, hindi masusuhulan yan. Kasi una-una, ito ang pera nauubos. Kahit bilyonis yan, kung hindi mo naman kayang pahalagahan, ubos pa rin yan. Ngayon, eto. Ilang daang taon na, or sabi na natin, 100 taon na naitatag ang Iglesia ni Cristo. So, iisipin nyo ba na sasayangin lang nila yung mga pinaghirapan nila nang dahil lang sa pamumulitika ng pansamantalang politiko sa gobyerno? Hindi nila gagawin, hindi sila ganun katanga. Yan nga din yan din, katulad sa KOJC. Napakadali lang yung ito walang sinabi sa akin ng KOJC nito o ng SMNI. Wala silang sinabi sa akin na ganito, pero yun ang nakikita ko. Katulad ng SMNI. Sa tingin nyo, matatanggalan ba ng prangkisa yun kung sinunod nila ang administrasyon? Sinunod kung sundin, kung sinunod nila na wag ibalita ng SMNI ang kabulastugan at kapalpakan na ginagawa nila. Sa tingin nyo, gaganunin si Pastor kung sinunod niya si Marcos Jr.? Sa tingin nyo, babastusin ng mga kapulisan ang buong KOJC compound kung sinunod lang ni Pastor si Marcos Jr.? Hindi. Hindi sila nagpasuhol at hindi sila nagpadala sa pananakot or pananakal ng gobyerno. Kasi tingnan nyo naman, obvious naman sa ibang social media, di ba? Diba? Yun ang gusto nilang mangyari sa SMNI. Sa totoo sin, SMNI pa nga yung nahututan ng pera eh. Kaya nagtataka ako dito sa mga vlogger
Ang tatanga eh. Ha? Ito mapunta naman tayo sa KOJC Saglit lang naman to eh. Isipin nyo, sabi ng mga vlogger, ng mga bayarang vlogger na ni Romualdez. Kasi may lumabas na screenshot, di ba? At video na si Romualdez yung tinuturo. So hindi naman tayo makakasuhan dyan kasi galing kay Nino Barsaga yung video na yun. No. Ngayon, eto. Ano ba sasabihin ko? At kasi ito si Nino Barsaga, pumasok sa utak ko eh. Gago! Nablangko tuloy. Ang dilim kasi ng muka. Ay, sorry. Hindi eto totoo naman yung sinasabi ko eh. Si Marcos Jr. pa ang nakaisa sa KOJC. Hindi niya ba alam kung magkano yung... Kasi may mga sinasabi yung mga vlogger na kulang daw sa bayad ang KOJC kaya nagkaganon. Naghihingi pa daw ng bayad. Tarantado ba kayo? Sa lahat ng social media network dito sa Pilipinas, SMNI lamang ang tumanggap or lumaban or makipag-debate si Marcos Jr. Hindi nyo ba alam kung ilang milyon ang ginastos ng KOJC doon? Na ni pisong duling walang binalik si Marcos Jr. doon. Walang isinukli si Marcos Jr. doon. Meron isinukli pang babastos at pang babalahura sa KOJC. Yun ang sinukli ni Marcos Jr. Kaya huwag nyo kaming paandaran dyan. Kami alam namin yung tunay na kwento dyan. Kaya ganyan ang nangyayari ngayon. Ganyan ang ginawa ni Marcos Jr. Ay hindi pala, mali. Oo, mali. Alam namin yung kabutihan na ginawa ng SMNI kay Marcos Jr. Kaya nga nagulat kami. Sobra rin kami nasaktan kasi sa likod ng magagandang ginawa at kabutihan ng SMNI or ni Pastor Apollo Sigibuloy diyan kay Marcos Jr., ang sinukli niya, kabalasubasan pa. O ngayon, maaari din gawin yan sa inyo. Maaaring gawin yan sa ibang tao. Diba? Kasi kung ginawa sa KOJC at ginagawa kay BP Sara, paano na lang sa mga normal lang na tao na katulad natin? Diba? Nakakatakot yun. Kaya dito, mabalik tayo dito sa Iglesia ni Cristo. Ito, naniniwala ko hindi kayang bayaran ni Liza Araneta. Kanya 1 million. Hindi kaya ni yan. Hindi sasayangin ng yung pinaghirapan ng ilang libong taon ay ilang daang taon ng Iglesia ni Cristo, ilang daang taon nilang pinaghirapan para mapalaki at lumawak ang kanilang relihiyon na hindi nila sasayangin yan nang dahil sa kaperanggot na pera ng mga Marcos. Para sa akin kasi kaperanggot lang yung 1 bilyon. Kasi ang tunay na malaking pera, ang tunay na kahalagahan ngayon, yung tipong para sa akin, napakahalagang pera, napakalaking pera, ay yung pera o yaman na madadala mo sa langit. Yun ang pinakamalaking kahalagahan sa akin ngayon. Kung pera man yan or kung ano yan, kung kaya mong dalhin yan sa langit. Kasi pag kaya mong dalhin sa langit yun, yung pera na yun or yung yaman na yun, talagang sobrang halaga nun para sa'yo. Kaso hindi mo madadalangan dito lang yung sa lupa. Pungeta ka, tapos ngayon kung makapangano ka sa mga tao, babayaran mo. Ay, sorry. Okay, tuloy. Unquote. Panoorin ang full video kung saan isiniwala ng well-known political blogger na si Maharlika ang tila panunubok raw ni First Lady Liza Araneta na suhulan ang INC matapos ang kanilang naging babala na kakasa sila sa malawakang rally para suportahan ang naging panawagan ni President Marcos na hindi dapat ipa-impeach si VP Sara. Tandaan daw ni Liza Araneta, hindi lahat nasusuhulan ng pera. Totoo naman yun Totoo yun, hindi lahat. Kaya tama lang yun na itatak yun sa utak ng mga politiko na hindi lahat ng tao sa mundo, lalong-lalong dito sa Pilipinas, nadadala nyo ng pera. Tingin nga 1 milyon.
So yung mga banateros, mga kabiyaya, anong may kukomento nyo sa mga na-reactionan natin? I-comment nyo lang po dyan sa baba. Siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. At ayun, mega love shoutout dyan sa ating mga hero abroad o OFW sa iba't ibang panig ng mundo at sa ating mga mahal na senior citizen na patuloy na sumusubaybay sa Banateros Brothers, sa SMNI, sa DCAR 1026 at syempre kay Jay Guevara TV. Maraming salamat at syempre sa palaging mga nagjo-join sa aking join button at nagsusuper thanks. Maraming salamat po, napakalaking tulong po nang ibinibigay niyong biyaya sa aking YouTube channel. Hindi lang po ako ang inyong natulungan kundi ang buong pamilya ko. Maraming salamat, ingat kayo palagi, God bless and peace and bye-bye. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banateros ay tinutulungan.